Alright mga chong, check natin yung gulong na pinakabit natin kahapon. Bali kinabukasan na to, kahapon natin to pinakabit. Hindi ko na natapos na maayos yung video kasi nagmamadali ako at meron pa tayong pinuntahan pagkatapos natin ipakabit to kahapon. So ngayon natin i-double check to mga gulong na to. Magsimula tayo dito sa rear tire natin. Bali ito yung rear tire natin na Dura Tire 120/90/70 na tubeless. So ayan ang itsura niya ngayon. Medyo gwapo yung gulong, no? Pero sana tumagal. Kasi yung una nating tubeless na gulong, yung Magnum V1 20/90/17, 8 months lang yung tinagal nun, lumabas na yung ply. Etong Dura Tire, first time kong gagamit na ito ng ganitong gulong na tubeless. Obserbahan natin, check natin kung hanggang kailan to tatagal dito sa ating Yamaha YTX 125. So ito ang itsura niya dito sa side na to. Ayan, guwapings din, no mga chong. Dito naman tayo sa likod. Dito naman sa likod mga chong, ayan ang itsura niya. So yung nung hindi pa nakakabit yung gulong na to, medyo malapad siyang tignan. Nung nakikabit na dito, parang hindi na ganun kalapad kasi nagmukha na siyang donut mga chong. Imbis na palapad siya, ang nangyari sa kanya pataas, kaya naging donut. Kasi yung gamit nating rim, stock rim lang yon, ang sukat noon 1.85. Siguro kung gusto nating makita talaga yung lapad ng gulong na to, magpalit tayo ng rim. Siguro like for example 2.50 na rim. Yun, doon talaga lalabas talaga yung pagkabalki o yung lapad ng gulong na to, no? Pero sa lagay natin ngayon, okay na tong ganito kahit nagmukha siyang donut. Pakita ko sa inyo, ayan. Konting-konti lang talaga yung clearance niya mula doon sa kadena. Siguro pag lumapad pa yan, sasayad na sa kadena yan. Baka lalo yung hindi nating mapakinabangan tong gulong na to. Kaya okay na rin yan. Tsaka nga pala mga chong, dagdag ko na rin to. Pag magpapakabit kayo ng ganitong klaseng gulong 120, i-adjust nyo na lang tong tubo na to. Itong parang bracket ng brake nya dito sa likod. Ayan. So ang ginawa ko dyan, nilagyan ko ng washer. Ayan o, dalawang washer. Itong washer na to, dito galing yan. Yung mga washer dito. Ayan. Ano pa ba yun? Dito. Dito may washer yun. Dito galing yon. Kinabit ko dito, yun yung kinabit ko dito. Ayan ang itsura nya. Tapos bumili ako ng nuts and bolt na kakasya dito. Yan, medyo mahaba pa ngayon na bili ko, pero okay lang yan, walang problema yan. So dalawa yan, pati dito sa kabila ganun din ang ginawa ko. Yan, magpapakabit kayo ng malapad na gulong, ayun lang ang diskarte para hindi sumayad yung tubo na yon. Kasi kung hindi nyo a-adjust yun, talagang sasayad yun dito mga chong. Tapos mga chong, yung chain guard tatanggalin nyo rin. Pero yun, hindi nyo na rin naman kailangan tanggalin. Kaso, kailangan yung tabasan yung gilid. Sa akin, tinabasa ko yung gilid. Dati nalalagay ko, pero ngayon tinanggal ko muna. Kasi gusto ko yung gantong itsura, yung walang nakaharang. Pati yung cover dun sa front sprocket, tinanggal ko muna. So ayan ang itsura ng tagiliran natin ngayon, no? Labas yung kadena. Wala lang, parang mas astig lang tignan, diba? Ayan. Ito naman yung view dito sa gilid ng ating gulong. Ayan, medyo bulky rin naman tignan, no? Kahit donut na siya, malaki pa rin. Tsaka parang mas malaki pa rin tignan to dun sa una nating pinalagay na tubeless na gulong. Guwapings din talaga, no? Tsaka nga pala maidagdag ko, kung magpapa-tubeless kayo ng gulong mga chong, dapat yung gulong na ipapalagay nyo tubeless ready na para wala lang hassle. Hindi nyo rin naman maipapa-tubeless yan kung hindi tubeless ready. Sa akin naman, kaya ako nagpa-tubeless ng rear ko. Kung napanood nyo yung mga iba kong video, nandun yung reason kung bakit nagpa-tubeless ako ng rear. Yan, sa mga review ng gulong yan, nandun yun. Check nyo na lang. Ayan mga chong, check nyo lang yung iba kong video para malaman nyo yung dahilan kung bakit nagpa-tubeless ako ng rear, tapos yung front ko hindi naman naka-tubeless. So yun naman na i-check natin yung front tire natin. Alright mga chong, so ito yung ating Leo Tire Raptor na 110/90/17 na ito yung nakakabit doon nung nakaraan kasi emergency change tire nga yung nangyari doon kasi wala pa tayong pampalit doon sa gulong na nabutas kasi in order pa lang natin to. Tapos yun, kahapon natin pinakabit tong gulong natin sa rear. So ito, nandito na siya ngayon dahil dito naman talaga dapat tong gulong na to, pero naikabit natin doon ng mga ilang araw lang para magamit natin yung motor. Di kasi natin magagamit yung motor kung walang gulong yung likod, di ba? So ito, check natin. Yung ating Leo Tire Raptor na dual sport din. Parehas silang dual sport mga chong. Magkaiba lang ng size, magkaiba ng brand. At yung isa tubeless, ito hindi to tubeless. So dito mga chong, matagal nang nabago to. Yung pinakaunang palit ko pa ng gulong, tinanggal ko na yung stock na fender natin. Ang pinalit ko itong universal fender na pang retro o pang classic
na puro kalawang na ngayon. Ayun lang ang papalitan nyo dito mga chong, yung fender, para makagamit kayo ng malaking gulong dito sa harapan. Tsaka pansin ko dito sa Leotyre Raptor, hindi siya ganun kalapad katulad sa Power Tire. Hindi ko na nakipagkumpara kasi yung gulong na tinanggal natin dito na iwanan na doon sa vulcanizing shop, kaya hindi ko na siya nakipagkumpara. Pero sa palagay ko mas malapad yung Power Tire. Yun lang ang ano ko sa Leotyre Raptor. Tapos mas maluwag yung mga spacing neto ng mga knob nya. Ayan mga chong, wala kayong ibang gagalawin dito sa front kundi ito lang fender para makagamit kayo ng malaking tire. Yun, inulit ko lang. So ayan na yung ating double check dito sa mga gulong na pinakabit natin mga chong. Ayan ang itsura nya ngayon. Guwapings din yung motor natin dahil sa gulong, di ba? Alright, so hanggang dito lang itong video na to mga chong. Huwag nyo na lang kalimutan mag like, comment at subscribe at pindutin yung maliit na notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito sa ating Yamaha YTX 125 at sa kung ano-ano pang video na ginagawa natin. Kita sa next video mga chong. Peace, rock and roll.